So magandang gabi po, Mr. Eder. So ngayon ay tatalakayin natin ang mga yugto ng makataong kilos. So ngayon, andito ang mga paksa, mga yugto ng makataong kilos at ang 12 na yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpasya. Mga yugto ng makataong kilos. So, ang makataong kilos o ang makataong kilos o human act ay kilos na isinasagawa ng tao ng may kaalaman, malaya at kusa. So, ito yung kilos na pinag-iisipan. So, ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos loob, kaya't may pananagutan ng tao sa pagsasagawa nito. Example, I give you an example. Makataong kilos o pinag-iisipan niya. Kibali, pinag-isip kasi sa hirap ng buhay, 'di ba? Meron tayong nakikitang balita. Sa hirap ng buhay, napilitan ng isang tao na magnakaw ng pagkain. So, may pananagutan siya doon kasi pagnanakaw 'yon. Pero ang pagnanakaw ay isang makataong kilos o human act. Ito ay hindi likas na kilos ng isang tao, kundi ito ay pinag-iisipan ng isang tao na kilos. Kaya nga tinawag ng makataong kilos, ito ay pinag-iisipan o may kaalaman ng tao dito. Pero may pananagutan siya. May kahihinatnan rin o consequence ang kanyang kilos. Sinadya at kinusang kilos na ito sapagkat isinagawa ito ng tao sa panahon na siya ay responsable. Alam niya ang kanyang ginagawa at nanais niyang gawin ang kilos na ito. So as what I've said, alam niya ang ginagawa. So alam niya ang ginagawa na magnakaw siya. So next is, maraming bagay sa buhay ang kinakailangan ng maingat na pagtitimbang sa kung ano ang dapat piliin at kung anong kilos ang dapat gawin, di ba? Kailangan mo talaga pagtimbangin yung dalawang kilos o dalawang desisyon na i-decision mo. Kasi kailangan mo talagang isakripisyo yung isa para sa isa. Naintindihan niyo ba? Okay. Ayon kay Santo Tomas, mahalaga na makita mo kung ang pipiliin mo ba ay nakabatay sa makataong kilos. So, mas mahalaga talaga yung pipiliin mo sa makataong kilos. Kailangan mahalaga talaga ang pipiliin mo. Dahil ito ay parang sensitive. Kailangan talagang need mo talaga siya ng pagtitimbang-timbangin yung mga iba't ibang desisyon na ginagawa mo. So, ayon kay Santo Tomas de Aquino, may pagkasunod-sunod o sequence ang pagsagawa ng makataong kilos. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng madaling pagpasya, hindi siya nagiging mapanagutan. Bagkus, nagiging pabaya siya sa anumang kalabasan nito. Ngunit kung daraan siya sa mga yugtong ito, tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng isasagawang kilos. So, sinasabi dito ayon kay Santo Tomas de Aquino, kapag hindi pagkasusunod-sunod o hindi sequence ang pagsasagawa ng makataong kilos, kung ang isang tao ay nagsasagawa ng madaling pagpasya, it means hindi niya pinag-iisipan. So, hindi siya nagiging mapanagutan. Bagkos, nagiging pabaya siya sa anumang kalabasan nito. So, hindi niya iniisip ang kahihinatnan niya or consequence dahil hindi niya pinag-iisipan hindi ito pagsasagawa ng makataong kilos ang ginawa niya dahil ito ay madali ang pagpasya lamang. So, dapat ang makataong kilos ay pagtitimbang-timbangin mo talaga. So, ngunit kung daraan siya sa mga yugtong ito, tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng isasagawang kilos. So, kapag dadaan siya sa yugto ng makataong kilos, na pagkasunod-sunod, kasi ayon kay Santo Tomas de Aquino, na pagkasunod-sunod o may sequence ang makataong kilos, is maganda talaga ang kahihinatnan nito. At mabuti rin ang kalalabasan, hindi masama. Okay, next. Ito na ang 12 yugto ng makataong kilos. Dito,
may labing dalawang yugto ng makataong kilos. Pinag-separate na siya dito. So yung isip, nandito yung pagkaunawa sa layunin. Unang yugto ng makataong kilos yon. Nasa isip siya. Next is, so pangalawa ay nais na layunin. Ito ay napabilang sa kilos. At pangatlo, paghuhusga sa nais makamtan. Dito sa isip siya na bilong. Pang-apat, intensyon ng layunin sa kilos. Pang-lima, masusing pagsusuri ng paraan, nasa isip. Pang-anim, paghuhusga sa paraan, kilos. Pang-pito, praktikal na paghuhusga sa pinili, isip. Pang-walo, pagpili, nasa kilos na yan. Pang-siyam, utos, nasa isip. Pang-sampo, paggamit, nasa kilos. 11, pangkaisipang kakayahang ng layunin, nasa isip kasi pangkaisipan talaga siya. At pangalawa, 12, kilos, yung bunga. Okay. Ano at paano gagamitin ng mga yugto ito? Sitwasyon. Nakakita si Alvin ng isang bagong modelo ng cellphone sa isang mall kung saan siya ay mamasyal. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay mayroon na nito. So, pinag-iisipan na talaga yon. Una, next na tayo. Dito na tayo. Una, pagkaunawa sa layunin o simple apprehension of the good. Okay, ang pagkaunawa ng tao sa isang bagay na gusto o kanyang ninanais, masama man ito o mabuti. Okay, halimbawa, matagal na niya nais magkaroon ng cellphone na bago sapagkat ang ginagamit niya ay luma na. So, ito ay pagkaunawa sa layunin o simple apprehension of the good. Simple lang talaga siya. Pagkaunawa ng tao sa isang bagay na gusto o kanyang ninais, masama man ito o hindi. So, ganun talaga. So, amo to si Ja. Pangalawa, nais ng layunin o a simple volition to acquire it in English. Okay. Pagsang-ayon ng kilos loob kung ang nais ng isang tao ay mabuti. Nag-iisip dapat ang tao kung ang ninanais ba ay naaakma o may posibilidad. Okay, halimbawa, ang unang reaksyon ni Alvin ay ang pagkakaroon ng pagnanasa rito. Nag-iisip na siya kung saan kukuha ng pera para mabili ito. So, amo dyan si Ja. Ang nais ng layunin. So, pagsang-ayon ng kilos loob kung ang nais ng isang tao ay mabuti. Nag-iisip dapat ang tao kung ang ninanais ba ay naaakma o may posibilidad. O nag-iisip na siya kung saan makukuha ng pera para mabili ito. So, example, ang unang reaksyon ni Alvin ay pagkakaroon ng pagnanasa rito. Example, cellphone. Cellphone na. So, nag-iisip dapat ang tao, nag-iisip dapat ang tao kung ang nanais ba ay naaakma o may posibilidad. So, nag-iisip siya na kung saan kukuha ng pera para mabili ito. Ano ang posibilidad? Mabili niya ang ninanais niyang cellphone. So next next reporter na. Thank you. That's all for my segment.